Magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy na nagsusubscribe ng akin pong channel. Sa umaga pong ito ay muli po nagbabalik po inyo pong lingkod, si Pastor Randy Balangkit. Akin pong pinaabot ang aking pagbati po sa inyo sa mga oras na to, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga oras po na ito ay patuloy po tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ibinibigay niya sa atin upang makapag-aral ng kanyang mga salita. At sa umaga nga pong ito, ang ating pag-aaralan is Are you in bondage from your sin? Ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. When someone allows sin in his life, bondage, curses, and strongholds will arise, affecting the whole human life. Yung pag isang tao daw ay inaalaw niya yung sa buhay niya yung kasalanan, ay doon pumapasok yung bandages, yung bondage, yung curses, in yung tinatawag strongholds. It will arise, affecting his whole life. Yan yung katotohanan po. So no wonder kung meron po tayong pinagdadaan ng tinatawag bondage sa kasalanan. Ito po ay nag-uumpisa when we allow sin in our lives. Sa umaga pong ito, ang panalangin ko na kung saan sa pamamagitan ng pag-aaral natin na to ay sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang mga salita ay palayain po tayo sa umagang ito. Is your sense enslave you? Do you want to be set free? Ito po yung hamon sa atin. Yung kasalanan ba natin, ito po yung umaalipin sa atin. At yung tanong, do you want to be set free? Gusto mo pang makalaya sa mga kasalanan na to? Yung mga kasalanan na umaalipin po sa atin ay maaaring ito yung drunkenness, pornography, lying, unforgiveness, gambling, sexual immorality, cheating, lust, or rage, or addiction. Ang addiction po ay napakarami pong mukha niya. Pero yung addiction ay sa drugs, drug addiction, pwede pong pornographic addiction, or sexual sin addiction, sexual sin na tinatawag addiction, anumang klaseng addiction, meron po tayo ng klaseng kasalanan. Nais po ng Diyos na sa umagang po ito ay palayain po tayo. Ito po yung kanyang nais, ito po kanyang nais po sa bawat isa sa atin. Sa Romans chapter 7 verse 14 to 25, meron pong karanasan po si Apostol Pablo patungkol po sa tinatawag yung struggle po patungkol sa kasalanan. Sabi niya, we know that the law is spiritual, but I am a mortal sold as a slave to sin. I don't understand, sabi niya, hindi ko maintindihan yung sarili ko, sabi niya. I don't understand what I do, for I don't do what I would like to do, but instead I do what I hate. Since what I do is what I don't want to do, this shows that I agree that the law is right. So I am not really the one who does this thing, rather it is the sin that lives in me. I know that God does not live in me, that is in my human nature, for even though the desire to do good is in me, I am not able to do it. I don't do the good I want to do, instead I do the evil that I do not want to do. If I do that I don't want to do, this means that I am no longer the one who does it. Instead, it is the sin that lives in me. So I find that this law is at work when I want to do what is good, what is evil. It is the only choice I have. My inner being delights in the law of God, but there is a definite law at work in my body. A law that fights against the law which my mind approves of it, makes me a prisoner to the law of sin which is at work in my body. What an unhappy man I am. Woe to me. Other translation, sabi niya, woe to me, who will rescue me from this body that is taking me to death. Thanks be to God who does this through our Lord Jesus Christ. This then is my condition. On my own, I can serve God's law only with my mind, while my human nature serves the law of sin. So, ito po yung karanasan ni Apostol Pablo na kung saan ay sabi niya, I do not understand what I do, for I don't do what I would like to do, but instead I do what I hate. Sabi niya, hindi ko maintindihan yung
sarili ko. Sabi niya, yung mga ginagawa ko, kasi sabi niya, I don't do what I would like to do. Hindi ko ginagawa yung mga bagay na gusto kong gawin, but instead, sabi niya, salip, I do what I hate. Yung mga inayawan kong mga bagay, yung ayaw kong mga bagay na gawin, ayun yung instead, yun yung ginagawa ko. Ang tawag po sa kasalanan na to is sin of omission. Ang kasalanan pa yung pumapasok po sa atin sa panahon po na kung saan may mga bagay po na supposed to be dapat po natin gawin pero hindi po natin ginagawa. But instead, kabaliktaran sa mga bagay na gusto natin gawin ay doon pumapasok yung tinatawag sin of omission. So yun po yung naranasan ni Apostol Pablo. Ito pa yung kanyang naranasan. Sabi niya, I don't do the good I want to do. Hindi ko ginagawa yung mabubuting bagay na gusto kong gawin, yung magandang bagay na gusto kong gagawin. Instead, I do the evil that I do not want to do. So, pangalawa, sabi niya, may mga bagay na dapat ginagawa siya, gagawin siya, na yung mga bagay na ay mabuti. Pero sabi niya, hindi ko ginagawa. Instead, sabi niya, I do the evil that I do not want to do. Yung mga masama na hindi ko gustong gawin, yun ang ginagawa ko. Ang tawag doon is sin of commission. So tandaan po natin, dalawa po yung kasalanan na to na na-experience sa Apostol Pablo. Yung sin of omission is yung tinatawag may mga bagay na ginagawa po tayo or gagawin po tayo na hindi po natin ginagawa. Ang tawag po ay sin of omission. Pero may mga bagay na, pangalawa po, yung sin of commission naman, may mga bagay na hindi po dapat natin ginagawa, pero ginagawa po natin, ay yung tawag naman doon is sin of commission. Yun po yung naranasan ni Apostol Pablo na sabi niya, may mga bagay na gusto siyang gawin, pero hindi niya ginagawa yung mga bagay na yun. May mga bagay naman na hindi naman dapat niya ginagawa, pero ginagawa yung mga bagay na yun. At ang sabi niya, siya'y naaalipin doon sa kasalanan na kung saan ay maglilid sa kanya doon sa tinatawag kamatayan. Sabi niya, woe to me, sabi niya, kahabag-habag yung kalalagayan ko. What an unhappy man I am. Sabi niya, who will rescue me? Sinong magliligtas sa akin from this body that is taking me to death? So, sabi niya, sinong magliligtas sa akin sa katawang ito na magdudulot sa akin ng kamatayan? Kasi alam Apostol Pablo, yung kalagayan niya maglilid sa kanya dito sa tinatawag death. Pero hindi lamang death na kung saan ay mamamatay po siya physically. Ang alam niya ay yung death na yun ay maghihiwalay sa kanya sa Diyos sa walang hanggan, papunta dun sa tinatawag impyerno. Pero kung mapapansin po natin dito, sabi sa verse 25, sabi niya, thanks be to God, salamat sa Diyos who does this through our Lord Jesus Christ. So yung karanasan na po sa Pablo na yun, na kung saan ay was enslaved dun sa tinatawag kasalanan na yun, was struggling dun sa kasalanan na yun, na kung saan, ang sabi nga po niya ay talagang kahabag-habag yung kalalagayan. Woe to me, sabi niya, what an unhappy man I am, who will rescue me from this body that is taking me to death. So, sinong magliligtas sa akin? And alam niyo, pagdating ng verse 25, sabi niya, thanks be to God, salamat sa Diyos who does this through our Lord Jesus Christ. Meaning, natagpuan po niya yung solusyon, yung sagot doon sa kanyang struggle, sa kanyang problema, doon sa enslavement na kasalanan na yun sa buhay po niya. At ang sabi po niya dito, thanks be to God, salamat sa Diyos na natagpuan niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo yung kasagutan. Meaning sa Apostol Pablo ay nakaranas po siya ng tinatawag enslavement, struggle doon sa kasalanan, na siya po ay naalipin ng kasalanan na yun, na hindi siya hulagpos doon sa kasalanan yun. Pero salamat sa Panginoon, sabi niya, salamat sa Diyos na siya po ay nakalaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Siya po ay pinalaya at nakaranas po siya ng tinatawag masit free po siya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So, yung karanasang ito ni Apostol Pablo is makikita po natin na kung saan ay ito po ay pumapasok yung kasalanan when someone allows sin in his life. Bondage, curses, and strongholds will arise, affecting the whole human life. Now, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, yung sinabi dito na Apostol Pablo na
Nawa, sabi niya, ah, ang Panginoon, the God of peace, yung Diyos ng kapayapaan, na pinaglilingkuran natin, sabi rito, the God of peace himself sanctify. Yun yung magpabanal po sa atin completely, and may your whole spirit, yung buong spirit po natin, yung kabuuan ng spirito po natin, yung soul and body, be preserved, ma-preserve po, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, hanggang sa pagbabalik po ng Panginoong Kristo, matagpuan po tayo na kung saan ay blameless, wala pong kasalanan na nanahan po sa ating mga buhay. Of course, yung kasalanan po, ito po yung tinatawag mga kasalanan na pumapasok po sa ating buhay, na kung saan yung paggawa ng mga tinatawag krimen, pagnanakaw, pagsisinungaling, din yung pagkagalit, yung puot, yung hinanakit, yun din yung tinatawag cheating, kasama po to sa mga tinatawag mga kasalanan na kung saan ay pumapasok po sa ating buhay. Hindi po natin maiiwasan yung mga kasalanan na to, kasi bahagi po ng pagiging yung tinatawag human nature po natin ay talagang nandun nga po yung tinatawag paggawa ng kasalanan, ng tinatawag itong mga kasalanan na to na ininimert natin. Nandun po yung tinatawag mga vices, nandun po yung mga bisyo, siguro yung mga kasalanan na to, yung paggawa ng tinatawag mga bisyo po, na kung saan ito po yung nag-aalipin po sa atin. Sabi ni Job sa Job chapter 15 verse 14, argumento po ni Job ay sabi na, sino bang walang sala, dili kaya ay malinis, at sinong isinilang na matuwid sa daigdig? Ito po yung kanyang tanong. Sinagot po ito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 23, nagsabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngayon man dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Pansinin po natin dito na sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala, wala pong exempted, lahat po ay makasalanan, tayo po ay makasalanan, sabi ng Biblia. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, sabi ng 1 chapter 1 verse 10, sapagkat lahat po tayo ay makasalanan, nakakasala po tayo sa isip, sa salita, sa gawa, and everyday po ay talagang grabe yung tinatawag accumulation ng mga kasalanan natin, and we are vulnerable dun sa tinatawag paggawa ng kasalanan as bilang tao po, na tayo po ay yung human nature po natin ay talagang mahina, and then po na yung kasalanan ay talagang ito yung umaalipin sa atin, ito yung nag-enslave sa atin, gumagapo sa atin, na kung saan ay hindi po tayo makawala, katulad ng karanasan na Apostol Pablo, na kung saan ay sabi na gusto niyang gumawa ng mabuti pero hindi niya magawa, instead yung mga bagay na hindi niya gustong gawin, yun ang ginagawa niya dahil naalipin siya dun sa kasalanan niya. Pero gayon man, sabi rito Roma 3:23, dahil sa kanyang kagandahang loob, ito yung mabuting balita na yung sabi rito ni Apostol Pablo, gayon man dahil sa kanyang kagandahang loob, yung grace, yung biyaya ng Diyos, ay pinawalang sala sila. So kung mapansin po natin dito, merong salitang pinawalang sala. So pwede pong gumagawa tayo ng kasalanan, alipin po tayo ng kasalanan, we're enslaved to sin, we're in bondage of sin, pero pwede po pala tayong mapawalang sala. Sabi rito, may binabanggit sa Apostol Pablo na dahil sa kanyang kagandahang loob, pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo, yung paraan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. So hindi lamang ipapawalang sala, pero at the same time, na nagpalaya sa kanila, meaning anumang klaseng kasalanan meron po tayo, ay ito po yung kalooban, ito yung nais ng Diyos na kung saan ay palayain po tayo. So sa Genesis chapter 4 verse 7, may account po doon na kung saan ay ito pong account na to, may dalawa pong magkapatid, si Cain at Abel. First, alam natin na yung Cain na to, pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. Pero bago pa po mangyari yun, ang buong istorya po nun is yung dalawang ito ay nagkahandog po sila sa Diyos. Si Cain ay he was a farmer, and yung bahagi ng mga ani niya inihandog niya sa Diyos. Ito namang si Abel ay he was a shepherd, pastol po siya.
So bahagi ng kanyang mga inaalagaan mga hayop ng mga tupa ay nihandog din niya sa Diyos. So dumarating yung time na sila ay naghahandog, sumasamba sila sa Diyos. Yung paraan ng pagsamba nila ay sa pamamagitan ng paghandog ng kanilang ah, si Cain, bahagi ng kanyang mga ani, ah, kumukuha siya at inihandog niya, iniuupir niya sa Diyos. At si Abel naman, bahagi ng kanyang mga inaalagaang hayop, kumukuha siya doon ng bahagi at inihandog niya sa Diyos. Pero sabi ng Bible ay hindi kinalugdan yung handog, yung hain ni Cain ng Diyos, kasi yung ginagawa niya, napaka madugas po nitong Cain na to. Ang ginagawa niya yung mga bahagi ng kanyang ani na hindi magaganda yung quality nung mga ani niya, ay yun yung binibigay niya kay Yahweh. Siguro iniisip niya na madadaya niya ang Diyos. Sabi ng Bible, hindi nalugod ang Diyos sa kanya at hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang hain. But instead, si Abel, iba po kasi sa Abel, yung pinakamagandang quality ng kanyang mga nilalagaang hayop, yun po yung inihandog niya sa Diyos. Yun po yung para ng kanyang paghandog. Anong ginagawa po niya? Pinapatay po niya yung hayop na yun, dinadala sa altar, sinusunog niya bilang hain kay Yahweh. Doon nalugod ang Diyos sa kanya, no? And nagalit po si Cain, kung bakit mas tinanggap, mas kinalugdan ng Diyos si Abel kaysa po sa kanya. Sabi ng Diyos sa kanya, Genesis chapter 4 verse 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mapangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian, kailangang pagtagumpayan mo ito. So ang kasalanan pala ay parang mapangis na hayop na laging nag-aabang sa ating mga buhay upang lupigin at pagharian po tayo. Sabi ng Diyos, kailangang pagtagumpayan mo ito. So we have to overcome these sins na dumarating po sa ating buhay. Alam niyo po, ang katotohanan po, ang kasalanan ay parang virus po ito, na dumarating sa buhay po natin, na it contaminates sa buhay po natin, and it leads to death. Sabi ng Romans 5:12-14, sabi ni Apostle Pablo, therefore just as the sin came into the world, kung paano ang kasalanan pumasok sa sanlibutan through one man, sa pamamagitan ng isang tao, and that man was Adam, and death through sin, in kamatayan, sumunod yung kamatayan doon sa kasalanan niya. And so that spread to all men because all sin. Yung kamatayan ay sabi doon, nag-spread po sa lahat ng mga tao because all sin, sapagkat ang lahat ay nagkasala. For sin indeed was in the world before the law was given. Ang kasalanan nandito na po sa mundo bago pa man ibinigay yung kautusan. But sin is not counted. Ang kasalanan po ay hindi po siya kinakount, hindi po siya binibilang where there is no law. So, noong mga panahon po na wala pang kautusan, ang kasalanan po ay ang nagdidikta po sa kasalanan yung kanilang konsensya. Pero po nung dumating yung kautusan ay yung nagtuturo na yung ginagawa po natin, ginagawa ng mga tao ay kasalanan. Kasi meron na pong kautusan. Pero, sabi verse 14, yet death reigned from Adam to Moses, even over those who sinning is not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come. Pero, ang unfortunate na sabi rito, yung kamatayan naghari po sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Moses. Kahit na yung pagkakasala hindi katulad ng pagkakasala na ginawa ni Adan, na pagsuway sa Diyos, pero talagang grabe po yung naranasan po natin that we are yung kasalanan po ay naghari po sa ating mga buhay. Yun po yung katotohanan. Hindi po tayo makaalpas doon sa mga kasalanan na kung saan ay, kung minsan yung mga kasalanan ay paulit-ulit na paulit-ulit na kung saan ay dumarating po sa ating buhay. Kasi yung kasalanan po, ang tawag po sa kanya is virus sin. Of course, na makakarelate po tayo na kung saan itong naranasan po natin ngayon na meron tayong COVID-19, this so-called COVID-19 is virus na sakit na kung saan ay yung alam mo yung contaminate doon sa tinatawag yung virus na yun, nagkakaroon natin ng infection. Pag nahawaan po tayo ay eventually ang mangyayari po sa atin is maglilid po ito sa atin ng tinatawag death. Ganun din po yung kasalanan. Ang kasalanan is parang virus siya. Nang sabi nga po rito sa ating binasa, nag-spread out po siya at nagdala ng tinatawag kamatayan. Yung kasalanan ay wala namang magtuturo sa atin na gumawa ng kasalanan kung saan
By nature pa ay gumagawa po tayo ng kasalanan. Kahit kayong bata, hindi mo turuan gumawa ng kasalanan. Wala namang nagtuturo ng kasalanan how to mix in 101. Kasi yun yung nature na kung saan ay na-inherit natin. Na-inherit natin dun sa tinatawag forefathers natin, kina Adan at Eva, nung magkasala sila, automatic po yung kasalanan ay na-inherit po natin, and yung paggawa ng kasalanan nagiging nature na po natin na bilang tao ay tayo po ay pinanganak na makasalanan. And yun po yung katotohanan. Pero parang virus na kung saan ay nagkukontaminate po sa buhay natin. Pero the problem is, sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin, merong bong kabayaran ng kasalanan. Itong kabayaran nito ay kamatayan. For the wages of sin is death. Ito po yung katotohanan na kung saan ang one day, ang kasalanan po natin maglilid po ito sa tinatawag death po natin. Pero hindi lamang tumutukoy dun sa death na mamamatay po tayo physically, but yung death na to na tinutukoy dito is yung pagkawalay sa Diyos for eternity. Kasi pupunta po tayo dun sa tinatawag eternal damnation, doon sa tinatawag lake of fire. Pero ang good news po is, sabi nito, for the wages of sin is death. Pag namatay tayo, for sure, pupunta tayo ng impyerno. Dahil doon sa kabayaran ng kasalanan na ginawa po natin, meron pong wages yung kasalanan. Meron pong parusa ang kasalanan. So, yung parusa po nila, mamatay po tayo physically, but hindi lamang po mag-i-end doon sa tinatawag physical death, pero it will end for eternal death doon sa tinatawag impyerno, na pagkawalay sa Diyos, sa tinatawag eternal damnation. Pero ang good news po, sabi, for the wages of sin is death, but the free gift of God, meron pong libreng kaloob, libreng regalo po ang Diyos na ibinibigay po sa atin. But the free gift of God is eternal life. In contrast dun sa tinatawag death na magsaseparate sa atin sa Panginoon for eternity, mawawalay tayo sa Diyos dun sa tinatawag sa Diyos for eternity, dun sa tinatawag eternal damnation, because dun sa tinatawag wages, dun sa kabayaran ng kasalanan na ginagawa po natin ngayon. Pero mayroon pong libreng kaloob at regalo ang Diyos. Itong libreng kaloob ng Diyos at regalo na is eternal life. Yun is eternal life. Itong eternal life na to is doon po ito sa langit. Eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, mayroon pong buhay na walang hanggan na ipinangako ang Diyos. Ini-offer po niya sa atin, regalo po niya sa atin. Kung tatangkapin natin, tayo po ay dadako doon sa tinatawag buhay na walang hanggan, na papunta doon sa tinatawag sa langit. Ito po yung katotohanan. Si Apostol Pablo, yung karanasan po niya, sabi niya, woe to me, what an happy man I am who will rescue me from this body that is taking me to death. Kasi na-recognize niya na yung kalagayan niya, pag siya po ay magkukontinue dun sa kasalanan na meron siya, ay it will lead him sa tinatawag eternal death. Sabi niya, who will rescue me from this body that is taking me to death. Sa umaga pong ito, kung meron ka pong pinagdadaanan na kasalanan, maaring yung kasalanan na pinagdadaanan mo ay tila bagang maalipin sa iyo, nag-enslave sa iyo, na hindi ka makawala. Ito'y gumagapos sa iyo. Kung nais mo sa umagang ito palayain ka ng Diyos, kung nais mo sa umagang ito na gusto mong lumaya doon sa kasalanan mo, ang Panginoon sa umagang ito ay hindi limitado ang Diyos, upang yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kahabagan ay hindi po limitado para tayo po ay palayain. Alam niyo po, dito po ako magtatapos. Ang isang elepante po, isang paraan para itim po siya, ay bata pa po ang elepante, ay tinatalian po siya ng tinatawag malaking lubid sa kanyang paa. At of course, yung lubid na yun ay hindi po niya kaya. So, ang paraan po pala ng pang-tame ng elepante is ipoprogram sa kanyang isip, sa kanyang utak, doon sa elepante, sa kanyang isip na kung saan ay hindi niya kaya yung lubid na yun. Of course, yung elepante ay lalaki po siya, hindi maging full grown na po siyang elepante. Pero the problem is, dahil doon sa tinatawag sa lubid na nakatali sa kanya, na kung saan iniisip niya hindi niya kaya, hindi siya makahulagpos doon sa kahit talian mo lang maliit na lubid yung elepante, maliit na lubid na lang ilagay mo sa paa niya, pag na-recognize siya na yung lubid na yun ay talagang
nandun may persa, no? Sa apa niya ay iniisip niya hindi niya kaya makahulampos doon. Pero sinong magsasabi na kung saan ay kaya niyang patirin yun, kaya niyang makakawala doon kasi yung built-in na lakas ng elepante ay sapat upang anumang gapos na meron sa kanya ay kaya niyang makahulampos doon. Alam niyo ba, alam mo ba kapatid sa umagang ito sa mga nanonood na kung ikaw man ay nanonood ng video na to, hindi aksidente, alam ko hindi aksidente na nakapanood ka, ang Diyos ay nais kang palayain sa umagang ito. Meron pong mga gapos na kasalanan na gumagapos po sa ating buhay na katulad ng elepante. Pero sa totoo lang, yung mga kaapos na yun ay kaya nating patirin yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan ng Panginoon, in yung katotohanan na kung saan ay pinalaya na tayo ng Panginoon 2,000 na taon nang nakakaraan nung siya po ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Anumang mga gapos sa kasalanan meron tayo nag-aalipin sa atin, ito po ay pandaraya ng kaaway, is the lie of the enemy, na ipinapaisip sa atin na hindi natin kayang makahulampos, hindi natin kayang makakawala doon sa mga kasalanan na meron tayo. Maaring mga kasalanan na yun ay addiction, kung sa umagang ito meron pong mga addiction na nag-i-enslave po sa atin. Maaring addiction yun ng pornography, addiction yun ng tinatawag vices, maaring naalipin ka doon sa mga bisyo mo, drug addiction, maaring yung addiction na yun, yung nag-enslave sa isang pag-iinom, yung paninigarilyo, o ano pa mang klaseng mga bisyo na meron ka pong pinagdadaanan ngayon na tila bagang hindi ka makakawala. Sa umaga pong ito, nais ng Diyos na sabihin sa iyo na kung saan ay sapat yung kanyang kapangyarihan, sapat yung kanyang biyaya, na kung pagsisisihan mo, aminin mo yung mga kasalanan mo, ay kaya kang palayain ng Panginoon. Just like doon sa elepante na yun, na nandun nakabelt na yung kanyang lakas, nakabelt na yung kanyang strength para patirin, para makakawala siya doon sa tinatawag gapos na yun, o sa anumang lubid na gumagapos sa kanya, ay ganun din nais kang palayain, pahulampusin ng Panginoon sa pagkakataon na to. Ang kinakailangan gawin lang po natin, i-acknowledge natin na nagkasala po tayo. Yung kasalanan po na to ay ating pong itakwil sa ating buhay, pagsisihan po natin, at tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Tanggapin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Namatay ang Panginoong Jesucristo 2,000 taon nang nakakaraan upang bayaran po yung ating mga kasalanan. Yung kasalanan na ito na umaalipin sa atin ay sa pamamagitan po ng Panginoon. Alam niyo ba na ang Panginoon siya po yung antidote, the so-called virus yun, ay yung virus ngayon na naranasan po natin na COVID-19 is yung mga dalubhasa, yung mga eksperto ay talagang grabe po ang kanilang research upang humanap ng tinatawag antidote, humanap ng tinatawag na gamot doon sa tinatawag virus na yun. Pero alam niyo ba, yung virus yun, meron na pong gamot para makakawala po tayo dun sa mga kasalanan na meron tayo na umalipin sa atin, nag-i-enslave sa atin, nagbabandage po sa atin, mga kapatid. Ay ang Panginoong Jesucristo po, siya po yung antidote, siya po yung solusyon, siya po yung gamot sa kasalanan. 2,000 taon na nakakaraan, nakamatay siya, binayaran na po niya yung kasalanan natin. Ang kailangan gawin natin ay panampalatayanan natin, pagsisihan natin yung mga kasalanan ginawa natin sa ating buhay. At sa mga oras nga po na to, kung nais mong makakawala doon sa bondage na meron ka po sa umagang ito, anumang kaapos na meron ka, ako po'y mananalangin. Pagsisihan po natin yung mga kasalanan natin, aminin po natin yung mga pagkukulang natin. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, but if we confess our sins, He is faithful and just. Siya po ay matuwid, siya po ay tapat, na kanya po tayong lilinisin, patatawarin sa lahat ng mga nagawa natin. Anumang mga bagay na nagawa natin, mga pagkukulang, pagkakasalay, nais po na tayong palayain. Alam niyo po, meron pong isang babae na dinala sa Panginoon, at yung babae na ito ay inakusahan po siya ng kasalanang adultery. Siya po si Mary Magdalene. Yung mga tao po ay kinukundim po siya kasi yung kautusan po ng mga Hudyo na 2 o 3 tao lamang na magpapatunay doon sa kasalanan na ginawa mo ay papatuhin ka hanggang mapatay. Kasi yung kautusan is
nagsasabi na ikaw ay makasalanan at kailangang mamatay ka. Pag napatunayan ng 2 o 3 katao, mag-testify na ginawa mo yung krimen na yun, yung kasalanan na yun, is babatuhin ka hanggang mamatay. Para alam mo po, nung dinala si Mary Magdalene sa Panginoon, nahuli po namin, nangangalunya po yung babae na to. Ano, Panginoon, babatuhin na pa namin. Sabi ng Panginoon sa kanila, maunang bumato yung walang kasalanan. Pero alam niyo po, after po ng ilang minuto, ilang segundo, ilang minuto, ilang oras ay wala pong naghusga doon kay Mary Magdalene na batuhin siya hanggang mamatay. Hanggang sa nag-alisan po lahat ng mga tao. So, sabi ng Panginoon sa kanya, wala bang humusga sa iyo? Sabi ni Mary Magdalene, wala po, Panginoon. Sabi niya, ako hindi rin kita husgahan. Sabi ng Panginoon, go and sin no more. Go and sin no more. Next ng Diyos, palayain po tayo. No? Katulad kay Mary Magdalene, no? Gusto tayong bigyan ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon na kung saan ay palayain po tayo mula dun sa mga kasalanan na meron tayo. Pero yung condition is go and sin no more. Huwag na po natin babalikan yung kasalanan. Pagsisihan po natin yung kasalanan, tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay. Mag-confess po tayo na kung saan doon ang Panginoon po ang maghari sa ating pagharian po tayo ng Diyos sa ating buhay. And tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Ito po yung mga hakbang na gagawin po natin upang tuluyan po tayong makalaya doon sa tinatawag sa kasalanan na meron po tayo. Sa mga oras na ito, ako po ay mananalangin at kung ikaw ay willing po na tanggapin ang Panginoon at pagsisihan ng kasalanan po natin at nais po nating makalaya, gawin po natin yung mga hakbang na ito. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, akin pong kinikilala na ang lahat po ng mga nagawa kong mga kasalanan ay ito po ay naging daan upang ako po ay mapalayo sa iyo at hindi masunod yung mga bagay na ninanais mo sa buhay ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga pagsalangsang, sa lahat ng mga bagay na kung saan ay ginawa ko po na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Yung mga bagay na kung saan ay hindi niyo po kalooban sa aking buhay. Ako po ay naalipin ng mga kasalanan na kung saan ay nagdadala po sa akin doon sa tinatawag kamatayan, papunta doon sa tinatawag impyerno. Pero sa Panginoon, salamat po sa umagang ito aking nalaman na kung saan ay 2,000 taon na nakakaraan, binayaran mo yung mga kasalanan ko doon sa krus ng Kalbaryo upang ako po ay tunay na palayain mo, Panginoon. Sa mga oras nga po na to, nagpapasalamat po ako na namatay ka po para sa akin. Sa mga oras po na to, pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan. Tinatakwil ko sa aking buhay. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, pagharian niyo po ang aking buhay. Panginoon, kung nais niyo po, Panginoon Lord, at ikaw na po ang siyang manguna sa aking buhay. Ikaw na po ang mag-drive ng aking buhay. Sapagkat, Panginoon, alam ko na kung ikaw, Panginoon, mag-drive ng aking buhay, Lord, dadalhin mo ako doon sa tinatawag tamang daan, sa tamang direksyon na naayon sa iyong kalooban. Sapagkat alam ko, Panginoon, professional na driver ka, Panginoon, na hindi mo ako dadalhin doon sa kapahamakan, hindi mo ako dadalhin doon sa mga alanganing mga bagay, pero dadalhin mo ako doon sa langit, Panginoon, doon sa walang hanggan, Panginoon Lord, na kung saan ay makakasama po kita. Sa mga oras na ito, Panginoon Lord, panghawakan niyo po ang aking buhay, pagharian niyo po ang aking buhay, i-drive niyo po ang aking buhay, at nawa po, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik ay makasama mo po ako doon sa walang hanggan, Panginoon Lord, na makasama mo ako doon sa langit. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa oras po na to, kung ikaw po ay sumabay sa panalangin at ikaw po ay tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, pinagsisihan mo yung mga kasalanan. Sabi ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at tatalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So sa mga oras na to, anak ka na ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, congratulations, ikaw ay napabilang sa pamilya ng Panginoon. Patuloy kang lumago sa pananampalataya mo, patuloy kang babasa ng Biblia, at patuloy mong hanapin yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. And of course, isang bagay pa na
na gusto kong sabihin is patuloy kang mag-subscribe sa channel po na to, and hanggang sa susunod na mga pag-aaral pa po natin, kasi the very purpose of this channel is to yung patuloy tayong mag-aral ng mga salita ng Diyos upang lumago yung ating pananampalataya. And I will say na itong channel na to is isang paraan upang makatulong sa tinatawag spiritual na buhay po natin. And salamat sa Panginoon. So, niling ko na i-share mo ito, itong mga pinag-aralan natin, bahagi po natin ito para masunod po natin yung mandate na pinapagawa natin ng Panginoon na ipangaral yung kanyang mga salita. And maraming salamat muli sa lahat ng mga nag-subscribe. Just continue subscribe, like, and share para itong channel po natin ay mas lumaki, lumawak, and maabot po natin yung mga tao na nangangailangan spiritually. Ang Panginoon pong magpala sa atin pong lahat. God bless you po sa umaga pong ito.